Magandang umaga po mga kababayan. Ako po ay muling gumawa ng video ngayon upang may parating sa ating mga mamamayan, no? Na sana ay hindi matuloy ito, ang mangyaring ito sa ating bansa. Na ang mangyayari sa ating bansa ngayon, na delikado talaga, napakadelikado, no? Ako ay talagang natatakot dito sa mangyayari, no, sa ating gobyerno. Akala natin payapa ang ating bansa ngayon. Isa lang ang makahadlang nito, mga kababayan natin, no? Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Sana manalangin tayong lahat na hindi mangyari ito. Na ang ating gobyerno ngayon na siyang magpapahamak sa atin, Hindi natin alam na mangyari ito. Sana hindi mangyari ito, mga kababayan. Na pagdating ng araw ay ang ating gobyerno ngayon ay biglang tatakas, iwanan ng ating bansa. At ang mamumuno dito ng mga tao rito iba, hindi ay ibang bansa, mga kaibigan. Pag mangyari itong kaguluhan na to, kasi mga kaibigan, ang ating utang ngayon sa ibang bansa, may utang ang Pilipinas, mga kaibigan, na malaki sa ibang bansa. Ito ay unti-unting binabayaran ng ating Pangulo, ng ating gobyerno, sa pamagitan ng pagbenta ng mga gold bar, ginto na nakalagay sa central bank natin, na mga gold bar na yan ay ating mga ginto dito. Yan ay dyan sila kumukuha upang ipangbayad sa utang ng Pilipinas. So yan ay nabawasan na, nakabenta na sila, no? Pero sana kung mangyari man yan, yung sinabi ko, sana maayos yung pagdala ng pera, dahil kung hindi, mga kababayan, kawawa ang mga Pilipino, kawawa tayo, na mangyari ito. Dahil pag magkagulo na ang Pilipinas, mga kababayan, ang mangyari kasi dito, Pilipino sa kapwa Pilipino, magkagulo talaga. Kung sana wag naman, dahil sa nakita ng taong bayan, ang nangyaring anomalya, sisiklab po, mga kababayan, ang kaguluhan talaga. Pwede mangyari yung martial law, kasi pag oras mangyari itong people power, mag-aklas na ang mga Pilipino sa gobyerno, magbitaw na ang ating gobyerno ng martial law, So pagka ganyang mangyari, mga kababayan, kasi di unti-unti na yung mga ginto, na binibenta sa ibang bansa para bayaran ang utang natin dito sa Pilipinas.
malaking pera no nang nawala dito sa atin no, sa ating bansa. Ngayon pag ito ay naubos ang mga ginto na ito, mga gold na ito, so wala na, plansado na yung bansa natin. Ang magsasuffer nito mga kababayan ay ang tayong mga mahirap no, mamamayan na Pilipino. Yung mga mayaman, pupunta yan sila sa ibang bansa, doon manirahan yan sila. Kasi may mga pera sila. Kasi may nakita tayo no, mga kababayan na hindi maganda. Na mangyayari din. Sana hindi mangyari yan no, na ating gobyerno na aalis ang kanilang pamilya no dito sa Pilipinas kung mangyari yung kaguluhan na yan. Kasi yan ang mangyayari mga kababayan. Naiwanan tayo ng gobyerno natin kasi wala na tayong pera kung naibenta na lahat ang mga ginto no sa ating bansa. Pag nabinta na lahat ng mga kayamanan natin dito sa ibang bansa, wala na tayong pera. Maghihirap na ang ating bansa. So sana wag naman, manalangin tayo na hindi matuloy yung kaguluhan na mangyaring marami talaga mangyayari na yan. So ganun mga kababayan no. So manalangin lang tayo no sa ating Panginoon Diyos na sana gabayan tayo. Tulungan niya ang ating bansa. Ako nalulungkot po mga kababayan no na mangyayari. Na mangyayari yan mga kababayan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, nagsimula na nga yung kaguluhan sa ating bansa. Sana maayos ito. Kung hindi maayos to mga kababayan, tayo kawawa dito, mga mahirap, mga walang kaya. Kasi ang mga mayaman mga kaibigan, pag nangyari ang kaguluhan dito sa Pilipinas, sumiklab dito ang martial law o mag-aklas ng taong bayan, sila lilipad yan sa ibang bansa no, kasi may mga pera sila. Doon yan sila magtago no. Pati ang presidente natin, doon yan sila magtago. Kasi yung bansa natin, yun nga, binayaran ng utang. Lahat ng kayamanan natin wala na, ubos na. So sila, safety sila doon kasi mayroon silang mga pera. Kaya tayo ang kawawa. So sana marinig nyo itong sasabihin ko ano. Nasa inyo maniwala kayo o hindi. Wala namang problema yan mga kababayan. Kung maniwala kayo, okay. Kung hindi naman, okay rin. At least kung lumabas man sa ating bibig yung sinabi, so nasa atin yan no, nasa atin yan, maniwala ba tayo o hindi. Walang problema po mga kababayan kung maniwala kayo sa sasabihin ko o hindi. Nasa inyo yan. Siyempre tao lang tayo. At saka yan, hindi lang sa akin nangyari yan ang sinasabi ko ngayon. Mayroong nagsabi dyan, isang vlogger din no, na ating narinig. Ganon nga ang sinasabi din ng isang vlogger no, na may kaalaman din. Siya mismo rin na nagsabi ganyan din. So ito, nililinaw ko lang. Ang sinabi ko ay hindi mismo rin nangyari ito sa sinabi ko ngayon sa akin no. Hindi sa akin din ito nanggaling ang sinabi ko. Kung hindi, ito ay napanood ko rin sa isang vlogger no,
kung totoo man yun ang sinabi niya mga kababayan, yung vlogger na yun na may kalaman, so nakakatakot kung mangyari yan, kasi yung vlogger na yun may kalaman yun sa spiritual so hindi naman tayo doon naniniwala. Nasa atin yun, maniwala ba tayo o hindi, pero mas maganda yun na narinig din natin, kasi para makapaghanda po tayo mga kababayan kung totoo ba yun o hindi ang sinasabi, walang problema. Pero kung totoo yun mga kababayan na mangyari, nakakatakot po yung ating bansa, na iiwanan ng ating gobyerno kapag mangyari yung kaguluhan yung pagsiklab, yung people power at yung martial law na yan. Nakakatakot yun mga kababayan tayong mga mamamayan, kawawa so yun lang. Kaya medyo malungkot ako dahil sa mangyayari sa ating bansa, na yung kayamanan pala natin dito unti-unti na inuubos ng ating gobyerno at binibinta na sa ibang bansa. So ganun lang mga kababayan na ipaabot ko sa inyo, maiksing video lang to. Maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan. Paki-share nyo na lang to, yung video ko. At isi-share ko rin yung video na napanood ko, para hindi yung sa akin mismo nagsabi, na sa akin nanggaling ang sinabi ko kung hindi na panood ko rin yun. So sa kanya yung original kaya lang nais niya lang ipaabot sa mga tao din para maging handa rin tayo. Maraming salamat mga kababayan.